Hi Church! Kamusta mga kaunida? Tayo ay nagdiriwang ngayon ng ika-74 na pag-anibersaryo ng ating iglesyang lokal dito sa Caridad o sa Cavite City. Kami ay nagagalak na nakasama namin kayo kahit kayo ay nasa iba't ibang dako ng ating mundo. Merong mga nasa Pilipinas at merong mga nakapatiran nasa ibang bansa. At isa tong opportunity, kahit ito yung kauna-unahan nating online celebration ng ating anniversary o katapatan ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay at sa ating iglesia, ay opportunity upang makapagdiriwang tayo kahit tayo ay magkakalayo ng sama-sama ng kanyang katapatan, kadakilaan sa buhay ng bawat isa at sa ating iglesyang lokal. Sa ngayon mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok at mga trahedya, mga problema at kasiyahan, kagalakan, pagkitipon na naganap sa ating buhay, simula noong taong 2020 hanggang ngayon, maraming pangyayari ang naganap. Maraming pangyayari ang sumubok sa bawat iglesia, hindi lamang sa Caridad, pati sa ibang lugar o lokal na iglesia ng Unida. At tunay na pinakikita ng Panginoon ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan. Dahil patuloy niya tayong ginamit, patuloy niya tayong tinayo para purihin at dakilain siya. Kaya sa mga oras na ito kapatid, sa pagdiriwang natin ng nating 94th anniversary, sama-sama tayong manalangin at papurihan ang ating dakilang Diyos. Sabi po ng aklat ng awit, 145, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakilanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakilanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang magagawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ng may kagalakan ang iyong katuwiran. Si Yahweh ay mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Tayo po'y manalangin. Amang banal, tunay po na sa loob ng 74 na taon, hindi mo pinabayaan ang iglesyang ito. Ang amin pong panalangin sa oras na to, mahayag at madakila ang iyong pong banal na pangalan sa amin pong kalagitnaan. Salamat po. Hayaan mo na ang oras na to ay oras ng pagpupuri, pagsamba sa iisang Diyos na tapat at dakila na kailanman ay hindi nagpapabaya sa kanyang iglesia. Salamat po ng marami sa iyo pong kabutihan at katapatan. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Napakadakila ng ating Panginoon at tunay na sapat sa ating mga buhay ang kanyang katapatan, ang patuloy nating nararanasan sa ating mga buhay. Bago tayo magsimula, balikan muna natin kung paano nga ba kumilos ang ating Panginoon sa ating iglesia dito sa lokal natin sa Caridad. Simula pa noong 1920 sa pamumuno ni James Roger, isang misyonero na patuloy na nagpalaganap ng salita ng Panginoon dito sa ating lungsod sa Cavite, at ilan sa ating mga kapatid ang kanyang nabahagian ng Ebanghelyo. At noong 1927 na nagdesisyon silang magtayo ng grupo na patuloy na magpapapuri at magadakila sa ating Panginoon. Maraming pangyayari ang naganap ng mga taong lumipas pa. Nagtayo tayo ng mga churches, lumipat tayo ng iba't ibang mga lote at bumili tayo ng mas malaking lote upang madakila ang ating Panginoon. Marami din tayong pagsubok na kinaharap, gaya ng ikalawang digmaang pandaigdig na patuloy naranasan ng ating iglesia. Naranasan nating bombahin, masunog ang ating lokal na iglesia dahil sa mga pangyayaring ito. Nagkaroon din tayo ng mga kaanib na banyaga katulad ng mga inchik.
pero umalis sila nang nakaranas tayo ng mga pagsubok. Pero sa kabila ng mga yon, tayo mga Pilipino ay patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. At tayo mga maglilingkod na dito sa lungsod ng Cavite ay patuloy na maghahayag ng kanyang kadakilaan. Maraming lumaganap ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga small group, outreaches, na lumaganap sa pagkalipas ng mga panahon. Ang mga kalipunan, gaya ng kalipunan ng kabataan, mas kilala natin bilang KYC o Kingdom Youth Club, ay naitaguyod at patuloy na palaganap ang kababaihan, kalalakihan at ang paaralang panglingguhan. Na palaganap ang salita ng Panginoon sa iba't ibang programa. At ang Panginoon ay patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Kaya dapat lamang siyang pasalamatan, dapat lamang siyang dakilain. At hanggang ngayon, sa pangapanahon ngayon, patuloy tayo nakakaranas ng mga pagsubok na dala ng ating kapaligiran. Nakakaranas tayo ng pagsubok dala ng COVID-19, kung saan, gaya nito na nag-celebrate tayo ng ating online through celebration online. Pero patuloy pa rin tayong dapat magpasalamat sa kabila ng pagsubok na ito dahil kahit tayo na sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bansa, ay sama-sama tayo nakapagpuri sa Panginoon at patuloy tayo nakapagdiriwang ng kanyang katapatan at kadakilaan sa ating mga buhay. Kaya we don't need to take sad on those things. Patuloy tayo magpasalamat, patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon kasi patuloy siyang kumikilos. At sa kabila ng lahat ng ito, patuloy niyang pinapakita ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan sa atin. Sa mga oras na ito mga kapatid, kahit tayo ay nasa kanya-kanya mga bahay, sama-sama tayong umawit sa ating Panginoon. Sama-sama tayong magalak sa presensya niya. At huwag natin kalimutan ibahagi ang kanyang salita sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdiriwang natin ngayon. Kaya huwag niyo kalimutan, gamitin yung hashtag natin ngayong araw, ang hashtag Caridad Unida at 94. Yan, maaari niyong i-comment yan sa baba. Gayon din ang inyong pangalan at ang inyong mga pangalan ng inyong pamilya at kung saan naman kayo naroon. Halimbawa, hashtag Caridad Unida at 94 celebrating with Kuya Macmac here at San Antonio, Cavite City. Yan, patuloy natin gamitin ang oportunidad ng teknolohiya upang ipalaganap ang salita ng Panginoon. Maaari din natin itong i-share sa ating mga kaibigan, kakilala at kapatiran pa upang lumaganap at makiisa sa pagdiriwang ng katapatan at kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya ano pang hinihintay natin? Patuloy nating papurihan na may kadakilaan, na may katapatan ang ating Panginoon dahil siya ang nag-iisang Diyos na tapat sa atin, tapat sa ating iglesia at tapat sa buhay ng bawat isa. Purihin natin siya na may galak sa ating mga puso. Awitan natin siya kasama ating praise and worship team. Halika na't mamalakpak na may galak. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po muna natin ang ating mga katabi na magandang umaga at happy anniversary. Pakanitian, kawayan. Yan po. At yun nga po, tayo ay nagdiriwang na ating 94th anniversary and today is really a day that is worth celebrating for kahit na tayo ay patuloy na namumuhay sa kalagitnaan ng pandemya. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon para ito ay ipagdiriwang. Kaya purihin po natin ating Panginoon sa mga awit at gamitin po natin ating mga boses at energy to really praise God sa oras na ito. Tulad po ng title ng ating kanta, awitan po natin ang Panginoon ng buong sigla, buong saya. Ising, huwag kang mag-alala sa mundong ginagalawan, ang buhay mo ngayon ay may katiyakan. Huwag kang mag-alinlangan, tumawag sa Kanya, Siya ang kasagutan magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala katulad mo, O Jesus. Amen. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Walang pangangamba. Ikaw ang
pag-asa. Sa'yo lang tagpuan, tunay na kagalakan, hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Hallelujah! Ay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Ay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Wala katulad mo. Ay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Wala katulad mo, O Jesus. Wala kang katulad, Panginoon. Sabay-sabay, kay saya-saya. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, oh kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Declare, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. We sing. Kadakilaan Diyos na hari, aking ihayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga mong pagkilos, aming inasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Purihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kadakilaang Diyos na hari, aking ihayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mong gawa. Salamat
salamat, Panginoon. Sa alinmang mga langit, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pag-ilos, aming inasama iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Minsan pa, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hinahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. with one voice, Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. purihin po natin, palakpakan po natin na Panginoon para sa kanyang kadakilaan at kabutihan sa buhay ng bawat isa at sa ating iglesia. At ngayon, patuloy po tayong mag-dwell sa presence ng Panginoon at patuloy natin na awitan siya, papurihan siya. At sa oras na to, ini-encourage ko ang bawat isa na as we sing this next song, may it be a prayer sa buhay natin, sa buhay nating iglesia, na Panginoon ang kanyang kadakilaan ay patuloy nating mararanasan ngayon, bukas at magpakailanman. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sing. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila. Dakila ang iyong katapatan,
magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. dakila ka, O Diyos, Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. dakila ka, O Diyos, Come on, we sing, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Minsan pa, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan inaon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan inaon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, i-declare, dakila ka, Panginoon. dakila ka, dakila ka, O Diyos. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri ibigay natin sa Panginoon. Lahat ng papuri, pagluwalhati,
Lahat po ng papuri, pagsamba ay tanging sa iyo lamang ang aming Diyos na banal. Tunay po na ikaw lamang ang dapat maitaas, maparangalan, at mahayag sa amin pong mga buhay. Salamat po, dahil ikaw ang Diyos na nangakong hindi kami iniiwan ni pinababayaan man. Lalo na sa panahong ito ng pandemya, nakita po namin ang iyo pong kabutihan at katapatan. Sa oras na to, amin pong itinataas sa iyo ang mga kapatid namin na nasa banig po ng karamdaman. Dalangin po namin ang patuloy na pagkilos mo po sa kanilang mga buhay. Meron po kaming mga kapatid na talagang dumaranas po ng kalungkutan dahil sa maraming bagay na pinagdadaanan maging sa karamdaman. Kaya sa oras na to, Lord, amin po silang itinataas sa iyo at hinihiling ang patuloy na pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Salamat din po sa mga kapatiran po namin na laging nariyan handang sumuporta sa mga kapatid namin dito sa Pilipinas at sa ibang bansa na lagi pong sumusuporta sa panalangin at pinansyal. Pagpalain mo po ang kanilang pong mga buhay. At dalangin po namin na ang bawat taon pong idaragdag mo sa iglesyang ito ay puniin mo po ng iyong pong pagpapala, pangunguna, pagsama. Patuloy ka pa pong tumawag ng mga lalaki at babaeng maglilingkod sa iyo. Gamitin mo po ang bawat isa, ang mga leaders ng iglesyang ito, ang may mga puso na umabot ng kaluluwa upang ang mga taong wala pang pagkakilala sa iyo ay madala sa iyong kaharian. Pangunahan mo kami, samahan mo kami, at patuloy mo pong baguhin ang amin pong mga buhay upang ang iglesyang ito ay patuloy na maging pagpapala sa mga taong nasa paligid nito at sa ibang dako. Maraming salamat po. Ikaw rin po ang nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa. Sa iyong mga kamay po namin pinagkakatiwala ang amin pong mga pangangailangan. Ito man po ay pinansyal, emosyonal, o anuman pong mga pangangailangan. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit at umaasa na ikaw ang makatutugon ng amin pong mga pangangailangan. Salamat po, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Karapat dapat kang itaas at luwalhatiin sapagkat ikaw lamang ang tunay at buhay na Diyos na kailanman ay hindi nagpabaya sa kanyang mga anak. Kaya sa oras na ito, Ama, tanggapin mo po ang amin pong sama-samang papuri at pagsamba sa nag-iisang Diyos na buhay. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen. Salamat sa ating praise and worship team sa pangunguna sa atin sa kantahang pampuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Karapat-dapat lamang siyang pasalamatan at papurihan dahil sa kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa at sa ating iglesyang lokal dito sa Caridad. Sa kabila ng banta ng COVID-19 at kapahamakang dala ng ating kapaligiran, tayo ay mapalad dahil pinaunlakan tayo ng ating pastor, isa sa mga magigiting na pastor sa UNIDA, ang ating Superintendente General, Pastor Cesar Pamulaya, upang magbahagi ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Tayo ay masabik at sama-samang makiisa sa ating layunin sa pagtawag sa atin ng Panginoon na magbahagi ng Ebanghelyo at magdisipulo sa kanyang salita at sa kanyang kapurihan. Kaya sa mga oras na ito, huwag natin patagalin pa. Tayo ay sama-sama mag-aral at sama-sama tuklasin ang nais at misyon ng bawat isa para sa kadakilaan ng Panginoon. Tawagin natin si Pastor Cesar Pamulaya para sa pag-aaral ng salita ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Pastor, at magandang umaga po sa inyong lahat. Happy anniversary din po sa inyo. At ako po'y nagagalak at isa pong karangalan na makasama kayo sa isang pang-anibersaryong pananambahan ng Caridad Unida Christian Church.
Tunay nga po na sa loob ng 74 na taon ay naranasan natin ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. For 94 years, naranasan natin ang kanyang pag-iingat, ang pagbibigay ng proteksyon sa ating mga buhay. For 94 years, naranasan ng ating church na ito kung paano ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin mula pa noon sa mga nauna rito hanggang sa panahon ngayon, kahit sa pandemya. For 94 years, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, ang kanyang kadakilaan at ang kanyang pag-ibig na walang hanggan. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon, karapat-dapat na siya'y purihin, karapat-dapat na siya'y pasalamatan, karapat-dapat na siya ay ating paglingkuran. Kumusta po ang ating paglilingkod? Ang ating pong tema ay called to move. Tayo po'y tinawag para kumilos at kumilos for His glory at kumilos para makaisa sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos sa mga ministeryo ng ating iglesia. Tingnan po natin ang pagsangtalata sa umagang ito. Sa Pilipos 3:14, ang sabi po dyan, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sa Tagalog po, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sa King James Version po ay ganito ang pagkasabi, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Saglit po tayong manalangin. Lord Jesus, as we contemplate upon your holy words, we pray that you will be with us and the Holy Spirit will be moving freely and mightily in our midst and in the center of this congregation. Kinugmit po namin sa iyo ang kabuuan ng pananambahang ito. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mataas, ikaw ang mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Called to move. So tayo po ay tinawag. Pag pinag-usapan po ang calling, maraming mga sinasabi. Meron daw external calling, may internal calling, may calling to ministry, calling to sanctification at iba pa. Pero nais kong tingnan lang natin yung dalawang sinatawag na pagkatawag ng Panginoon. Yung primary calling at secondary calling. Ang primary calling us to belong to Him. Na tayo ay maging Kanya, magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya at maging mga anak niya. So hindi yun natatapos doon. Merong secondary calling. Yung secondary calling to participate in the work of God or calling us into service or into the work of ministry. So yun po ang pagkatawag tayo sa atin. Kung tayo tinawag para maging anak ng Diyos at para maglingkod sa Kanya sa ministeryo ng church, hindi po dapat na tayo ay nakaupo lamang. Hindi dapat na tayo ay nanunood lamang. Hindi dapat na tayo ay nag-aantay lamang kung ano ang nangyayari at maaaring mangyari pa. We are to engage ourselves in the work of the ministry. We are called to move. Kumilos. Hindi magpahinga. Hindi magantay. Hindi umupo. Hindi manuod. Tayo ay tinawag para kumilos. Pero kumusta po? Mahirap kumilos ngayon. Limitado ang galaw, no, Pastor? Pero ganun pa man, tayo'y kumikilos. Dahil yon ang pagkatawag sa atin. Ang sabi po sa King James, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagpapatuloy ay nagtutumulin ako tungo sa hangganan, sa mark of the prize ng high calling ng ating Panginoong Jesus. Ano po ba yung high calling ng Diyos? Ang pagkatawag sa atin ng Diyos, yung mataas na pagkatawag ay hahantong sa langit. At siyempre, walang katulad yon. Pero yung hangganan, yung mark, yun po yung goal natin sa mundong ito. Yun ang goal ni Apostol Pablo, yun ang goal ni
Pedro, ni Juan, ni Lucas, ng mga apostol. Yun ang goal ng mga unang Kristiyano at yun din ang goal nating mga Kristiyano sa mundong ito. Yung hangganan ng high calling na yon dito sa mundo. At yung pong hangganan na yon, number 1 is to be like Christ. Christ-likeness, maging kawangis ni Kristo. At pangalawa, yung fruitfulness in the ministry, na tayo ay maging disipulo at makapag-disipulo pa at makapag-share pa ng gospel at may spread ang gospel sa marami pang mga tao. So meron po tayong calling, kaya tayo ay kumikilos. Makikita po natin na ang teksto ritong ginamit ay isang analogy sa isang race course, isang takbuhan. At kung titingnan po natin ang konteksto ng buhay ni Pablo at ng mga sulat niya, makikita natin na noong panahon yon ay meron na rin mga sports. Siguro meron doong yung pag-target dahil uso noon ng mga palaso. Pero ang pinaka-popular daw ay may kinalaman sa racetrack. At katunayan, merong 4 na popular na running race course doong panahon yon. Yung tinatawag na Isthmian, Pythian, Corinthian at Olympia. At dito po ay talagang nagsisikap sila para maabot ang hangganan. Sa atin po naman pagkatawag para sa takbuhing Kristiyano, para tayo ay matagumpay na maabot ang hangganan ng pagkatawag ni Kristo, mahalagang tataglayin natin ang 3 mga bagay. Una po, dapat ay nandoon yung intentional desire for growth. Pangalawa, a proper attitude and perspective toward the race. At pangatlo, a focus, concentration, and effort to be able to win or to reach the mark. So, tingnan po natin isa-isa ang mga katotohanan yan. Ang sabi dyan, an intentional desire for growth. Sabi po sa Pilipos 3:12, not that I have already attained all this or have already arrived. Sa 13, I count not myself to have apprehended. Hindi ko inaaring naabot ko na ang aking layunin o ako'y nakaabot na. Hindi ko ibinibilang ang aking sarili na naganap ko na. Bakit ganito ang statement ni Pablo? Na para bang hindi pa siya kontento sa kanyang nararating at naabot? Na para bang may kulang pa sa kanya? Na para bang hindi pa siya nasisiyahan sa kasalukuyan niyang kalagayan? Nais niya pa ng improvement, progress sa kanyang buhay. Nais pa niya ng growth. Kung titingnan po natin, si Pablo ay isang accomplished apostle ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro, isa sa pinakamagaling na apostol ni Jesus ay si Apostol Pablo. Alam natin yan. Pero bakit parang sa statement niya rito, hindi ko pa naabot, hindi ko pa nagaganap. Meron pa siyang gustong gawin. There is still room for improvement na nakikita niya sa kanyang buhay. Room for growth. Room for progress. Bakit ganoon? Hindi ba nasisiyahan si Pablo sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang kalagayan? Tingnan po natin, sinasabi sa 4:12-13. Ito po ang patotoo niya. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Sabi po sa Tagalog, naranasan ko na ang magikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Naranasan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. So in whatever situation he was in, Paul was contented and satisfied. Nakita na niya ang sekretong masiyahan, anuman ang kalagayan sa buhay. So when it comes to situation in life, kasaganaan, kahirapan, kontento siya roon dahil sapat si Jesus, sapat si Kristo para sa kanya.
Actually, Jesus is more than enough for him. Pero pagdating sa ang bagay siya, hindi pa satisfied. Hindi ko pa ibinibilang. I count not myself to have apprehended. Ano pa yung hindi niya pa maabot? Ano pa yung gusto niya pang marating? Una po, hindi pa siya satisfied when it comes to moral and spiritual life. Gusto niya pa ng improvement and growth. Na lalo siyang lumakas at lumibay at maging kawangis ni Kristo sa kanyang spiritual at moral na kalagayan. When it comes to ministry, nais niya pa siguro na marami ang maabot para kay Kristo, makapag-disciple pa ng maraming mga Kristiyano. Gusto niya pa ng ganoon. Kaya gusto niya pa ng improvement. Andoon pa ang intentional desire for growth. Dahil hindi pa siya satisfied sa mga bagay na yon. Napakahalaga po ninyong salitang dissatisfaction or discontentment. Because dissatisfaction is the springboard for advancement. The first step to progress is discontentment. Dahil ayaw mo nang pumayag na ganito ka lamang, gusto mo pang umunlad, gusto mo pang tumibay, gusto mo pang lumago, gusto mo pang mag-level up. Yan po ay totoo maging sa mga, sa business. Kung titingnan po natin, makikita natin na yung Coke ay kilala na. Alam na natin yan, na yung Coke ay masarap at lahat ng tao ay nasisiyahan. Pero yung may-ari ng Coke, gusto niya na mag-level up pa ang lasa at produkto at quality ng kanyang kumpanya para maging mas lalong competitive, mas lalong tangkilikin ng mga tao. Ganon din po sa toothpaste at ganon din po sa mga manlalaro. Wala dyan si Pastor hindi ko makuha yung bisiklete. So, yung pong boxer, kahit na malakas na, nagpapalakas pa. Yung weightlifter, si Diaz, gusto niya pang mataasan yung record niya. At ganon din po yung pole vault na mga player. Mataas na ang nalulundag pero nagpapataas pa. Dahil hindi pa sila satisfied na ganoon lamang. They have a strong and burning desire for growth. Kumusta po tayo sa ating spiritual na kalagayan? Napakahalaga po nito. Na tayo hindi pa satisfied na ganito na lamang tayo. Na gusto pa natin ng growth spiritually, growth in ministry, growth in our fruit in the ministry. Kamusta po tayo? Lalo na sa panahon ng pandemic, kung wala po yung intentional, burning, passionate, or strong desire, tayo po ay magpapabanjing-banjing lamang. Kung wala po yung intentional desire for growth, tayo po ay baka pagka may gawain, lalo't ganitong limitado ang galaw natin, magiging mareklamo tayo. At kung wala yung strong and passionate and intentional desire for growth, baka puro excuse na tayo, hindi na tayo nagbabasa ng Bible, hindi na tayo nagpipray personally, at lalo sa mga churches. Kailangan po yung desire for growth. Dahil yon ang magpapatibay sa atin. Kung tayo po ay titigil matapos tayo ay tumakbo ng 1 kilometro, hindi tayo makakarating sa 2 kilometro. Alalahanin po natin, ang pagkatawag sa atin ay hahantong sa langit. For the Christians, the best wine is always reserved for the last. The future is the most glorious. Magpatuloy tayo, mag-level up tayo, maluluwalhati ang Diyos, at tayo ay magiging pagpapala sa ating mga church at magiging pagpapala rin ang ating buhay dahil pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Pangalawa, a proper attitude and perspective toward the race, sa takbuhan. Sabi niya sa 13, nililimot ko ang nakaraan.
nagpapatuloy. So when it comes to the past, ang sabi dyan, ang tamang pagtingin at attitude, ito ay nililimot natin. When it comes to the present, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, hindi ka patigil-tigil. Yun ang mahirap kasi. Hindi nagiging consistent ang takbo o growth ng isang mananampalataya. Dahil po may mga dahilan. At kung minsan ang dahilan, yung kanyang nakaraan. Yung kanyang nakaraan. Dapat nang limutin yung mga nakaraan na yon. Sabi, may mga nakaraan tayo na napakaganda at very much cherished ng ating mga buhay. Dahil nakita natin ang pagkilos ng Diyos, ang pagpapala niya. Sa kabila ng mga sitwasyon, nagtagumpay ka sa mga bagay na yon. Yun po, hindi nililimot yon. Actually, it becomes a well where we draw inspiration again and again. Pero yung pong mga nakaraan na hindi magaganda, yung mga kalungkutan, takot, kasalanan, na hindi natin malimut-limutan na lumalaki pa sa ating mga buhay na para bang lagi tayong minumulto at tinuusig ng kasalanan yon. Na bagamat ito ay inihingi na natin ng tawad sa Panginoon, eh hindi naman natin mapatawad ang ating mga sarili. Kaya hindi tayo makatakbo ng matulin at patuloy, patigil-tigil at mahina ang takbo sa ating buhay Kristiyano. Dapat po ay limutin na ang mga bagay na yon. Alalahanin po natin mga kapatid. Kapag humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, sa nagawa nating kasalanan noon, gaano mang kalaki yon, anumang kasalanan yon, gaano mang kabigat yon, kung yon ay taimtim nating inihingi ng tawad sa Diyos, yon ay pinapatawad ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad kapag inahayag natin ang ating mga kasalanan. And if God forgets, how much more should you and I forget? Minsan po kasi yun ang hindi maiwan. Iwanan na yun. Meron din pong mga tao na ibinabase ang kanilang pag-asa sa hinaharap ayon sa karanasan nila sa nakaraan. They are basing their hope for the future according to the statistics of their past. Halimbawa po, ako ay sumunod na sa Panginoon, pero ako ay natisod o nadapa na wala ako sa Panginoon. Ngayon, gusto ko na muling sumunod sa Panginoon at maglingkod uli, pero nag-aalala ako. Baka pagka akin nilapitan na uli ng mga barkada ko, babagsak na uli ako. Baka ako, pag natuksod sa mga ganito, iiwanan ko na uli ito paglilingkod. Basing the hope of their future according to the statistics of their past. Kaya sila ay natatakot ng maglingkod. But this kind of people need to remember that God can change the course of the statistics. With God, all things are possible. Our defeat can be a victory, our failure can be a success, and our weakness could be our strength because of the strength coming from our God, such as what Paul has been uttered in the book of Philippians also, sa 4:13. Magagawa ko ang lahat dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay. Huwag tayong umasa sa mga nangyari noon. Ang Diyos ang panaligan natin sa hinaharap. Limutin natin ang nakaraan, magpatuloy tayo, magtiwala sa Diyos. At ang Diyos ang magbibigay ng pagtatagumpay. Kung titingnan po natin ang karanasan ni Apostol Pablo, siguro isa na rin pinakanakakahiya at napakasamang karanasan ang naging karanasan niya sa church. Ano ba siya? Siya ay persecutor. Inuusig niya ang church.
At sinasabi pa na yung kabataang leader noon sa kamatayan ni Stephen ay siya. Di ba? Ganoon ang kalagayan niya. Siya ang nagpapahirap sa church. Pero nung ma-encounter niya ang Panginoon sa road to Damascus, at noong siya ay tawagin ng Panginoon para maglingkod sa church at maging missionary sa mga hentil, kung sasabihin natin, maaaring sabihin ni Pablo, paano na? Baka ako'y pagbabatuin yan. Ako'y taga-usig nila. Paano ko sila haharapin? Walang kapatawaran ang ginawa kong kasalanan sa kanila dahil ako'y nagpapahirap sa kanila. Pero eto ako ngayon, sasama sa kanila at mangunguna sa mga gawain ng iglesia. Kung si Pablo po ay hindi kayang limutin yung kanyang nakaraan, ganoon ang sasabihin niya. But Paul was able to forget his past. Kaya't nakita natin, bagamat natakot sa kanya ang mga alagad noong una, dahil kay Barnabas natanggap siya, at siya ay naging great missionary to the Gentiles. Maraming mga churches sa Asia Minor ang sumibol dahil sa pangunguna ni Pablo. At makikita nyo rin na si Pablo sa kanyang mga sinulat ay nakasulat siya kung kasama ang Hebreo ng 14 na aklat sa Bagong Tipan. Ilan po ang aklat sa Bagong Tipan? 27. Kung 14 ang kanya, mahigit pa sa kalahati ang naisulat niya. Ito na dating makasalanan, nag-uusig, nagpapahirap sa Kristiyano, at kung siya ay hindi makalimot sa kasalanan, sasabihin niya, paano ako sasama sa kanila? Pero nilimot ni Pablo ang kanyang nakaraan. At nagpatuloy siya kasama si Kristo at ang mga Kristiyano, at siya'y ginamit ng Diyos sa makapangyarihang paraan at makapangyarihang gawain ng Panginoon. At siya ay naging dakilang apostol. Masasabi natin na si Peter was the most broken-hearted person during the time of crucifixion. There in the midst of worldly crowd, isang aliping babae ang nagsabi sa kanya, hindi ba ikaw ay kasamahan niya? At sinabi ni Pedro, hindi ko siya kilala. Pero nang tumilaok ang manok, na-realize ni Pedro, 3 beses na niya palang ipinagkakaila ang Panginoon at nangyari ang sinabi ni Jesus. Kaya't siya ay tumangis ng ubod ng pait. Yun ang sabi sa Bible. Tumangis siya ng ubod ng pait dahil natanto niya na siya na nagsasabi kay Jesus na handang ialay ang buhay para sa kanyang Panginoon. Pero noong ipako sa krus si Jesus, tumilaok ang manok, 3 beses na niyang naipagkaila. Anong klase akong tao? Pero makikita natin na on the day of the Pentecost sa Acts 2, dumating ang Espiritu Santo. And the Holy Spirit tasked or commissioned Peter to lead the disciples to preach the good news of Jesus Christ. Kung si Pedro ay katulad ng mga taong ibinabase ang kanilang pag-asa sa hinaharap, ayon sa statistics ng kanilang nakaraan, sasabihin niya sa Panginoon, wag na ako, Panginoon. Wag na ako ang gamitin niyo para ipahayag ang mabuting balita dahil ako ay hindi karapat-dapat. Dahil ako ay isang failure. Sinabi ko sa iyo, handa akong ibigay ang aking buhay para sa iyo, pero itinatwa kita. Anong klase akong alagad? Hindi ako karapat-dapat, ako'y failure, ako'y mahina, ako'y walang magagawa. Kung si Pedro ay hindi marunong lumipot sa kanyang nakaraan, pero dahil marunong lumimot sa nakaraan si Pedro, sumunod siya sa nais ng Espiritu Santo, ipinangaral niya ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, and the Bible said 3,000 men were converted and baptized during that very day. Ang lahat po ng iyon ay dahil nilimot ni Pedro ang kanyang kabiguan, ang kanyang kahinaan, ang kanyang kasalanan sa Panginoon. And God has proven He could change the course of the statistics. Na ang isang bigo ay pwedeng maging matagumpay at ang isang mahina ay pwedeng makapangyarihan kung kasama niya ang Panginoon at ang
kapangyarihan ng Panginoon ang kumikilos sa kanyang buhay. Amen? Kaya limutan na natin ang ating mga nakaraan na nakakaya, mga kasalanan na pumipigil sa atin. Ano po yung mga bagay na yon? Hanggang saan kayo nililimitahan sa inyong pagsunod sa Panginoon? Yung pong mga takot na tayo'y mabibigo, na tayo'y talunan, na tayo'y mahina, mayroong pong magagawa sa inyo ang Diyos. Kayang-kaya niya na kayo'y pagpalain, kayang-kaya niya na kayo'y papagtagumpayanin. Dahil ang sa Diyos, all things are possible. Amen? Pangatlo, a focus, concentration, and effort. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yung pong salitang one thing I do, isang bagay ang aking ginagawa. It implies focus, concentration, and effort. Concentration and effort. Focus, concentration. Doon po sa Amerika noon, sa isang baseball league at championship ito, hindi ko alam mahilig kayo sa baseball, yung pong New York Yankees ay may pambatong catcher, si Yogi Berra. At ang kalaban nila sa championship, yung Milwaukee Braves. At may pambato naman tong hitter o yung batter, malakas pumalo. Siya ay si Hank Aaron. Makakakilala to ni Kuya Saul. So, noong papalo na si Hank Aaron, catcher si Yogi Berra, dinidistract niya. Hank, mali ang pagkahawak mo ng bat. Dapat ay hinahawakan mo yan na kung saan nababasa mo yung trademark o yung pangalan yan ng manufacturer. At inulit pa, Hank, mali yan. Kailangan nababasa mo yung trademark ng bat. Noong mag-itya ng bola yung pitcher, pinalo ni Hank Aaron. At tinamaan at sa lakas ng palo, lumampas pa sa mga fielder. Kaya siya ay tumakbo sa mga bases at pagdating sa paluan, home run, home plate siya. Nang siya ay lumakad na, pagdaan niya kay Yogi Berra, ang sabi niya, hindi ako naparito para magbasa. Hindi ako naparito para magbasa. Yon ang concentration. Hindi siya na-distract ng kanyang mga kaaway o sa labanan lang ng sports. Ganon din po tayo. Kamusta po ang ating concentration? Ito ba ay nakapokus ng gusto sa Panginoon? Kaya tayo ay hindi nadidistract ng ating kapaligiran, hindi nadidistract ng pandemya na nararanasan, hindi nadidistract ng mga pangiinsulto, panlilibak, pangangantyaw ng mga tao, hindi nadidistract ng ating kalagayan sa buhay. At focus, concentration, and effort. Sabi po dyan, yan din. Ayan, concentration and effort. Yung pong salitang reaching out, ang ibig sabihin noon, sa isang runner, yung buong lakas mo, na ang bawat litid mo ay iniigit mo para maibigay ang yung last energy to be able to win the race. Yung po ang ibig sabihin noon. Lahat po ng maibibigay natin, ibigay mo na. Reaching out. Ganoon po ang isang mananakbo. Wala nang itinitarang reserba. Ibinubuhos na ang lahat to be able to reach the mark. Ganoon po ba tayo? Dito po sa... Yan po ay si John Stephen Aquari. Taga Tanzania at siya ay lumahok sa marathon noong 1968. Kilala po yan. Siya po ay natalisod sa bato
nagkasugat at nabali ang binti. At makikita na doon sa kanilang race, naiwan siya. Pero siya ay hindi tumigil. Hindi siya makalakad ng ayos, ibinigay niya ang lahat kahit masakit ang paa. Mahigit 1 oras na hindi pa siya narating sa finish line, wala na yung kanyang mga kalaban. Pero napansin ng ilan na mga naiwan na 7,000 mga nanunood na meron pang tumatakbong isa na paika-ika at hirap na hirap. At naging interesante sila, pinantay nila. At mahigit pa ang 1 oras, nakarating ito sa finish line. Hirap na hirap, binigay ang lahat ng makakaya, kahit nasasaktan para maabot ang finish line. At ang lahat ng tao sa stadium ay tumayo at ipinagbunyi siya. Dahil ibibigay niya ang kanyang buhay para lang maabot ang finish line. Nang siya ay tanungin kung bakit hindi siya tumigil, ang sabi niya, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." They sent me 5,000 miles to finish the race. Tayo po ay tinawag ng Panginoon at naandito sa mundong ito para tapusin ang takbuhing ibinigay sa atin, na maabot natin ang hangganan ng mataas na pagkatawag ng Diyos na tutungo sa buhay na walang hanggan. Kamusta po ang ating pagtakbo? Andoon po ba yung burning desire, intentional desire for growth? Nililimot na po ba natin yung mga nakaraan natin na pumipigil sa ating pagsulong para sa inaharap? Andoon po ba ang full concentration natin at nag-exert po ba tayo ng lahat ng effort natin para magawa natin ang tungkuling ibinigay ng Diyos para sa atin? Sa pagtahak po natin ngayon sa panibagong taon ng ating church na ito, kailangan po kayo. Kailangan kayo sa takbuhan ng pananampalataya. Kailangan kayo at ang inyong desire na lalo pa kayong mag-level up sa buhay espiritual at sa work of the ministry. Kailangan kayo na kayo'y magpatuloy at limutin ang nakaraan at ibigay ang inyong focus, concentration at mag-exert kayo ng effort, full effort for the glory and of God and for the expansion of His kingdom. Nawa po, pagpalain kayo ng Panginoon at higit na biyaya at pagpapala ang managana sa inyo sa susunod na taong darating sa buhay ng ating iglesia. To God be the glory in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Salamat, Pastor Cesar, sa napakapagpalang at napakagandang mensahe na hinatid mo galing sa ating Panginoon. Talagang napakadakila ng ating Panginoon sa kanyang mensahe at patuloy niya tayong gagamitin. Isang hamon ito na patuloy tayong kumilos at gumanap ng naayon sa ating pagkakatawag. Kaya mga kapatid, kahit saan man tayo naroon, patuloy tayong kumilos, maghayag at patuloy tayong tumugon sa pagkakatawag ng Panginoon na maghayag ng ebanghelyo at magdisipulo. Kaya ngayon sa mga oras na ito, patuloy tayong mangaral ng mga salita ng ating Panginoon. To
and share the love of Jesus. Far away, your door to door. You see, just like somebody told you that Jesus loves you so. You must have someone who will tell someone until the whole world knows that He's one and we're strong. As we follow after Christ, we all can lead one. We can lead one to the Savior, and together we can tell the world that Jesus is the way. If we each one, each one. So will you go and labor? Will you hold out your life? One by one and two by two, we can lean our world for Jesus Christ. Each one can reach one as we follow after Christ. We all can lead one. We can all lead somebody to the Savior. And together we can tell the world that Jesus is the way. If we each Sa mga oras ito, patuloy natin malaman kung ano ba yung mga kaganapan sa ating iglesia sa pamamagitan ng announcement na makikita nyo sa inyong screen. Panoorin natin ang ating announcement. Happy Anniversary CUCC. Kami po ay masaya na makabati sa inyo kahit kami po ay nasa ibang bansa. We pray that you continue to grow spiritually even during these challenging times. Opo, alam naman natin na ating Diyos ay faithful and He is always in control. Prayer din po namin na kami po ay makauwi dyan para makasama niyo po muli. God bless po. Miss you all. Happy 94th anniversary sa ating iglesia from Lumpas family here from Guam. Happy day! Happy 94th anniversary, Luda. Hello, CUCC family. From the Chavez family here in Clovis, New Mexico, USA. We'd like to greet the church, the CUCC Church, and happy 94th anniversary. Happy anniversary! Bye! Mula po sa British Columbia, Canada,
maligayang pagdiriwang ng anibersaryo ng Caridad Unida Church. Patuloy po naming dalangin ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng gawain para sa simbahan at salamat din po sa lahat ng mga patuloy na naglilingkod para sa gawain ng Panginoon at sa mga patuloy pang maglilingkod. God bless po sa inyong lahat. Happy Anniversary! Happy Church Anniversary po, Caridad Unida. Malayo man po ang pinagdalan sa akin ng Panginoon, ngunit mananatili pa din po na ang Caridad ang aking Mother Church. Salamat po sa paghubog nyo sa akin, sa pagtulong nyo po para matupad ko po ang layunin ng Diyos para sa akin. Sa maraming masasayang panahon ng paglilingkod, hindi ko po yun malilimutan. God bless po sa ating lahat, sa ating anniversary. Maglingkod po lain lahat ng masaya. Purihin po ang Panginoon. Isang masaya at mapagpalang pagbati po ang ipinaaabot ko sa mga kapatiran ko dyan sa Caridad Unida Christian Church. Happy anniversary po sa inyong lahat at sa ating church. May the Lord bless you always. Ito po si Zenny Mata Lavadia. Bye-bye po. Happy anniversary, Caridad Unida Christian Church! We miss you! Happy anniversary! Yahoo! Mapagpalang araw mga kapatid, ang inyong lingkod, ang aking pamilya, kasama ng aking iglesyang pinaglilingkuran ngayon, ang gagalanging Unida Evangelical Church, ay bumabati ng isang maligayang pagdiriwang ng ika-94 taong anibersaryo. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos at siya'y tapat sa atin mula noon hanggang ngayon. Dalangin ko po na magpatuloy po tayo sa paglilingkod at patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. In behalf of Tanawan Unida Church and my family, kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang anibersaryo na ipatuloy kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Mula po sa aming sambahayan, Happy 94th Anniversary Caridad Unida Christian Church. God bless po sa inyong lahat. Pinagpalang pagsamba po sa ating mga kapatid. Purihin po ang Diyos sapagkat muli pinagpala po kayo sa inyong pong selebrasyon, inyong pong anibersaryo at nagpapasalamat po kami sa Panginoon sapagkat kami po ay naging kabahagi may pong gawain dyan sa Caridad sa loob po ng 10 taon. Hindi po, nais po namin kayong batiin sa inyong pong anibersaryo. Happy 94th Church Anniversary, Caridad Unida Christian Church. God bless you all! Pinagpalang umaga po sa inyo lahat, aming minamahal na mga kapatid, kamanggagawa sa Caridad Unida Church, sa pong kagalakan ang maging bahagi ng inyong pong pagdiriwang at pasasalamat sa ating Diyos na buhay, sa Kanya pong katapatan sa buhay ng ating iglesia. Tunay ngang saksi po kami kung papaanong ang Diyos ay kumilos, ang Diyos ay nagpalawak at gumamit ng mga instrumento upang maraming mga tao ang maligtas pamagitan ng ating iglesia. Purihin po ang Panginoon sa kabila po ng pandemic at crisis sa kinakarap natin ngayon. Ito po ang panawagan at tawag sa atin, we are called to move. Kahit ho, hindi tayo mapipigilan kahit ano pong sitwasyon ang kinakarap natin. We are one. Kailangan po natin talagang gakay ng mga kaluluwa at ipangaral si Kristo sa maraming mga tao. At nananampalataya po kami na patuloy kayong gagamitin ng Panginoon, mas magiging mabunga at mas maraming makakakilala sa ating Diyos na buhay. Muli po, in behalf ng aking family, Happy 94th Anniversary Caridad Unida Church. To God be the glory. Sa ating pong mga minamahal na mga kamanggagawa, Reverendo Armando Daigan, Diaconisa Alma Daigan, Predicador Joseph Divina at kapatid Ferdinand Ada, kasama po ang bumubuo ng ating konsilyo
at lahat po ng kaanib ng Iglesia ng Caridad. Ang inyong pong lingkod kasama po ang aking buong sambahayan ay nagpapahatid po ng aming pagbati sa inyo pong ika-74 na taon ng kadakilaan, ng kabutihan, ng kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Tunay na ang Diyos ay dakila, tunay na ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pong pagsamba para po sa ating pagdiriwang ngayon. Alam mo natin, itong taong ito ay naging mahirap para sa atin, dala po ng pandemya na atin pong naranasan. At ang aking pong panalangin, bagamat mahirap ang mga naranasan po natin sa mga nakaraang araw, ang dalangin ko po ay magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga naunang mga mananampalatayang nagturo at nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan dyan po sa inyong lugar. At ang aking pong dalangin ay samahan kayo ng Panginoong Diyos na magtagumpay sa ministeryong patuloy na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Isa po ang aking prayer, ang aking pong panalangin sa Iglesia, katulad din po ng panalangin ni Apostol Pedro. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Nawa po ay patuloy tayong manahan sa biyaya ng Panginoon, patuloy tayong magpahayag ng kanyang mga banal na salita, patuloy nating ipagsigawan na tayo po yung mga anak ng Diyos and we are called to move upang ito pong ministeryong ito ay magpatuloy. Ang aking pong dalangin ay samahan kayo ng Panginoong Diyos sa marami pang mga taon ng paglilingkod sa buhay ng Iglesia, sa kanyang mga ministeryo at sa bawat isa sa inyong mga tahanan, sa bawat sambahayan na kaanib po ng Iglesia. Mabuhay po kayo at purihin ng Panginoong Diyos sa Iglesia ng Caridad Unida Christian Church. At yan lamang ilan sa mga pagbabalitang handog ng ating iglesyang lokal sa Caridad. Stay tuned sa ating mga pagbabalita sa pamamagitan ng pag-like sa ating Facebook page at Caridad Unida Christian Church at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel para maging updated sa lahat ng pangyayari at kaganapan sa ating iglesyang lokal. Patuloy niyo mapanood ang ating online worship at online junior worship. Maaari nyo itong i-share din sa mga kilala nyo at ibahagi sa ating mga kapatiran pa sa ibang lugar upang patuloy natin mapalaganap ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang salita. Patuloy tayo magkaisa sa iisang layunin, ang pagtugon sa pagtawag ng Panginoon sa pagbabahagi at pagdidisipulo para sa kanyang kadakilaan. Magkaisa tayo mga kapatid dahil tayo ay isang One Unida. Caridad Unida at 94 #One Unida. Kaya patuloy tayong i-share, like, and subscribe ang lahat ng pages and account na meron tayo para patuloy tayo maging tuned and updated on all the things that happen in our church. Yan lamang mga kapatid, sama-sama tayong manalangin ngayon sa pangunguna ng ating pastor at sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Tayo po ay manalangin. Tunay nga Panginoon na pinupuri ka namin, dinadakila at niluluwalhati ang iyong kabanal-banalang pangalan. Karapat-dapat na ikaw ay aming sambahin, karapat-dapat na ikaw ay aming paglingkuran. Ikaw ang unang umibig sa amin at ikaw ang aming manunubos na nagalay ng buhay para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa isang masaya at mapagpalang pagdiriwang ng ika-64 na anibersaryo ng Caridad Unida Christian Church. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo sa church na ito mula po naon, sa mga naunang mga kaanib, sa mga naunang mga gagawa na ginamit mo upang ibahagi ang iyong salita at upang maging halimbawa ng pagsamba sa iyo at paglilingkod sa iyo. Salamat din Panginoon sa ginagawa mo sa aming church dito sa Caridad, na kahit sa panahon ng pandemic, nagpapatuloy ang gawain at ang mga kapatiran ay patuloy na sumusuporta sa mga gawain para sa Panginoon. Salamat sa kanilang pastor, ang Pastor Daigan,
maging sa mga officers, assistant pastors, predikador na nandito. Tunay nga na sila ay sama-samang kumikilos at gumagawa para ikaw ay bigyan ng kapurihan at para ikaw ay maluwalhati sa aming mga buhay. Ngayon po ay tutungo ang Caridad Unida Christian Church para sa panibagong taon ng buhay ng Iglesia. Ang aking dalangin, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo po ang church na ito. Patuloy na magliwanag ka sa buhay ng mga kapatiran at hayaan mo po na sa pamamagitan ng iyong liwanag ay makita ng mga tao ang iyong pagliligtas. Dalangin ko rin po na ilayo mo po sa mahigpit na karamdaman ang mga kapatiran sa church na ito. Ibigay mo po ang kanilang mga pangangailangan. Ilayo mo po sila sa masama at ibigay mo po ang lahat ng mabubuti at magagandang bagay. Hayaan mo po na magpatuloy ang paghayo at pagdidisipulo at lalong sumigla ang mga pananambahan dahil ikaw na aming sinasamba ay nasa aming mga puso at ikaw ang nagbibigay sa amin ng kagalakan na hindi may bibigay ng mundo. At higit sa lahat, ibuhos mo rin po sa church na ito ang iyong mayaman at masaganang biyaya at pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga tao nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Ang pagpapala at pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang pakikipisan, tanglaw, waliw at kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang sumainyo nawang lahat mula ngayon at magpakilanman. Amen.